manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po sa inyo sapagkat naramdaman namin ang inyong pag-ibig sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Alam namin na kayo po ang aming Amang Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. At sa mga oras na ito, sa amin pong pakikinig na inyong banal na salita, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng kaalaman, ng kaunawaan, at karunungan upang amin pong matanggap ang lahat ng mga salita na aming maririnig. At ito po ay kumilos ng malaya sa buhay ng bawat isa sa amin as we continue to glorify your name. In Jesus' name we pray. All the children of God will say amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Purihin ang ating Diyos na buhay at this month of October. Grabe, malapit nang magtapos ang taon. 3 buwan na lang at year 2024 na. At this month ay napakaganda ng theme na binigay ng Diyos sa atin na ating pong pag-aaralan. Ito po ay ang I Am series. Sa Tagalog ay Ako Nga series. Ito po ay pagpapakilala kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa ating lubos na pagkakilala sa Kanya, alam niyo po, mararamdaman natin na lalo natin siyang minamahal, lalo natin siyang pinapanampalatayanan, lalo tayong kumakapit sa Kanya, at lalo tayong magiging tapat sa paglilingkod. Amen! Ang ating pong topic for this afternoon is, Jesus said, I am the bread of life. Sinabi po ng ating Panginoong Jesus na ako ang tinapay ng buhay. At very timely, kanina ay nag-Holy Communion tayo. Na yun po, ang Holy Communion na inay, sinimbulo ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, yung pong kanyang ginawang sakripisyo para sa bawat isa sa atin, para mabayaran ang lahat ng mga kasalanan natin. Kaya kung meron ka mang mga kasalanan na nagawa sa iyong buhay, umpisa noong nagkaroon ka ng tamang pagkilala sa mabuti at masama nung bata ka pa, at kung tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, alam mo ba na pinatawad na lahat ng mga kasalanan? Only because of Jesus. At patuloy natin pag-aaralan kung sino siya sa buhay natin. Siya ang tinapay ng buhay. Ang sabi nga sa aklat ng Mateo 4, talatang 4, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung yung tinapay na pampisikal ay kailangan natin, kailangan din naman po natin ang pagkaing espiritual. At ito po, ang ating Panginoong Jesus ay nagpapakilala sa bawat isa sa atin na siya yung tinapay ng buhay. Yung buhay po na tinutukoy dyan ay buhay na espiritual po ng bawat isa sa atin. Ito pong I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay ay isa sa mga I am na kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan po ng paghahayag ng Panginoong Jesus na siya ang tinapay ng buhay, pinalalakas po nito ang kanyang, yung pagkilala natin sa kanyang kalikasan, sa kanyang nature, na siya po ay truly, fully God. Son of God and fully man na kagaya po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, dahil siya ay fully God and fully man, He is the perfect, sabihin mo perfect, perfect mediator between God and between man. Tagapamagitan po natin siya sa Diyos. Kaya alam natin na malaya po tayo nakakalapit sa Diyos, sa ating Amang Banal na nasa langit because of our Lord Jesus Christ. At dahil siya ang tinapay ng buhay, dito po ay mararanasan at mapag-aalaman natin that without the Lord Jesus Christ, hindi po natin mararanasan yung tunay na contentment o tunay na satisfaction sa ating spiritual life. We need Jesus. So, ang ating pong text ay masusumpungan sa John chapter 6.
Ang context po, background ng ating pag-aaralan, ito po ay nung panahon na kasama po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciples, na siya po ay pumupunta sa iba't ibang mga bayan at mga lungsod. Siya po ay nangangaral ng patungkol sa magandang balita ng paghahari ng ating Diyos na buhay. Magandang balita patungkol po sa kaharian ng Diyos na darating. At siya po ay nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Pero dito po sa ating pag-aaralan, alam niyo po, may kakaibang himala na ginawa ang ating Panginoong Jesus haba pong siya ay dumaraan sa Sea of Galilee. Kasama po ang kanyang disciples. Pag nabanggit po, nakita niyo sa Bible na dagat ng Galilea o Sea of Galilee, ito rin po yung Sea of Tiberias o Sea of Kinneret o Chineret. Pare-pareho po yan. Yan po ay Sea of Galilee. At doon po sa lugar na yun, ang sabi, meron pong great multitudes. Grabe, ang dami pong mga tao. 5,000 men except women and children. So sobrang daming tao, napakakapal ng tao. At nakinig po sila sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po sa kanilang pakikinig, nagutom po sila. Alam niyo po ating Panginoong Jesus, sobrang napakabuti at nararamdaman po niya kung ano yung nararamdaman ng mga tao. Kagaya po natin, bawat isa sa atin. Alam po ng Panginoong Jesus kung sino rito yung gusto na magmerienda, no? Nagugutom na kasi 12:00 pa siya kumain. 'Di ba? Past 3 o'clock na. So parang gutom na. Pero alam nyo, let us continue to trust in the Lord. Sa pamagitan ng kanyang mga salita ng buhay, papawiin niya ang gutom natin. Amen? Kasi ipo-focus muna natin ang ating puso at ating kaisipan sa mga bagay na espiritual. At ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus? Pinakain po niya yung libo-libong mga tao na yon sa pamagitan lamang po ng 5 tinapay, 5 loaves of bread, and 2 fishes. Paano nangyari? Pinarami ng ating Panginoong Jesus yung mga tinapay at yung mga isda. At ang sabi po ng Bible, alam nyo, pinaupo yung mga tao ng grupo-grupo. Wala po doong nagkagulo at nag-agawan doon sa mga pagkain na isinaserve ng mga disciples. Very well behaved po sila. At nabusog po lahat yung mga tao. Galing po sa 5 tinapay at 2 isda na minultiply ng ating Panginoong Jesus. Busog na busog ang mga tao at may nasobra pa. Kasi pag kumakain ng mga tao, alam niyo po minsan merong natatapon. Pag sinaserve yung mga tray o yung mga lalagyan, meron pang mga mumo. 12 baskets yung natira. 12 baskets, kaya may baon pa mga alagad. At yung bata na nagbigay ng tinapay, 5 tinapay at 2 isda, syempre may inuwi pa siya sa kanyang mother. Bakit nagawa ng ating Panginoong Jesus itong napakadakilang himalang ito? Because He is God. Amen. Hindi ito kayang gawin ng sino mang tao kahit sabing siya pa ay kinasihan ng kapangyarihan ng Diyos. Only God can multiply 5 loaves and 2 fishes and can feed 5,000 people. Kung ating sasabihin na lahat may asawa, yung mga 5,000 men na yon, so 10,000 na, marami pang mga bata, hindi lang maputigi isang anak yun. Minsan yung iba anak ay 2, 3, 4, 5. So, more or less, around 15,000 yung taong kumain. Pero tingnan niyo po, grabe, lahat ay nasatisfy. At dahil po doon talaga ang mga tao sobrang humanga, sobra po silang natuwa. Kasi nakakain sila ng libre. Sino rito ang pag pinalibre, tuwan-tuwa siya? Excited na excited siya dahil inilibre siya sa pagkain. At dahil sa tuwa ng mga tao, sabi nila, wow, siya na yung propeta na darating. At alam niyo po, dahil nung time na yon, sila po ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romans na malulupit. Gustong-gusto na po nilang makalaya.
Sabi nila, dahil makapangyarihan itong tao na ito, si Jesus, gawin natin silang hari. Gawin natin siyang hari. Pero alam niyo po, umalis ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya nakita ng mga tao na iwan lang ang mga alagad. At ano pong ginawa ng mga alagad? Sumakay po sila sa isang barko, sa isang ship. At sabi, pumunta sila papuntang Capernaum. Yung Capernaum ay isa po sa place na pinag-i-stayhan ng ating Panginoong Jesus. Meron po siyang bahay doon. So doon po sa Sea of Tiberias, papunta po silang Capernaum. Pero alam niyo po, yung hangin ay pasalungat. No? Papunta sila doon, pero yung hangin ay papunta rito. Kaya hirap na hirap po sila sa pagsagwan. Wala pa naman po ng motor, yung kanilang mga bangka, o yung kanilang mga boat o ship. Kaya hirap na hirap po sila. Pero haba pong sila hirap na hirap, bigla na lang lumitaw ang ating Panginoong Jesus, nakita po sila. Nakita po nila. At nung ating Panginoong Jesus ay sumama na sila doon, sumama na sa kanila doon sa kanilang boat. Ang sabi po ng Bible, immediately, they were in the place na kanila pong pupuntahan. Napakabilis. Paano kaya nangyari yun? I believe, yung hangin na pasalungat, ay bigla na lang umayon. At yung hours na talagang ipinag-travel po nila, let's say mga 4 hours na po silang sumasagwan, di pa sila nakakarating sa kanilang patutunguhan. Immediately, siguro less than 1 hour, nandoon na sila sa kanilang patutunguhan. Glory to God, salamat sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya ay tunay na Diyos at tunay na kagaya po ng bawat isa sa atin, Diyos na nagkatawang tao. Imagine, nakita siya ng mga disciples na lumalakad sa tubig. Walang taong makakalakad sa tubig. Siya lang po yun, ang nakagawa po noon. Ngayon, atin na pong pag-aralan ang ating text. Mag-uumpisa po tayo sa verse 25. Nung pong nakarating na ang ating Panginoong Jesus, doon po sa kanilang pupuntahan kasama mga disciples. Pagdating po nila doon, ang sabi sa verse 25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Nung umalis po ang mga disciples, sumakay po sila sa isang boat papunta doon sa Capernaum. Hindi po nakita ng mga tao ang Panginoong Jesus na sumakay sa ibang boat. Kaya isa lang boat, yung alam nila na sinakyan ng mga disciples at hindi kasama ang Panginoong Jesus. Yung mga tao na yun, dahil masyado silang excited at tuwang-tuwa sila, gusto nila uli makakain ng libreng tinapay. Sinundan nila ang Panginoong Jesus, umikot sila, no? Hindi po, yung iba sumakay sa boat, yung iba naman po ay umikot hanggang sa makarating din sila doon sa lugar na pinuntahan po ng mga alagad at ng ating Panginoong Jesus. Nagulat sila, kaya sabi nila, Guro, kailan pa kayo rito? Pero hindi sila sinagot ng Panginoong Jesus doon sa tanong na yon. Bakit? Alam ng Panginoong Jesus ang puso ng mga tao na yon. Sabi ng Panginoong Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sino ritong pinalibre na? Ano? Let's say, pinalibre kahapon, pero ngayon, sama ulit siya doon sa naglibre sa kanya. Gusto ulit niya, ilibre siya. Ganun po yung mga tao na yon. Ano sabi ng Panginoong Jesus sa talatang 27? Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Napagod din po yung mga tao na yun sa pagpunta doon sa pinuntahan ng mga disciples at ng Panginoong Jesus. Pero sabi na, kahit na kakain ulit tayo ng libre. Hindi natin alam kung gutom sila nung time na yon, pero gusto nila muli nung tinapay. Maaring napakasarap nung tinapay na iyon na ginawang himala ng ating Panginoong Jesus. Kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So dito'y unti-unti na gusto ng Panginoong Jesus na ipakilala ang kanyang sarili kung sino siya.
ang sabi po niya, yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Anong karapatan? Siya yung anak ng Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay sa mga tao. Hindi lang physical na buhay, kundi buhay espiritual. Ano pong aral ang gustong ituro sa atin ng Diyos sa mga talatang ito? Gusto ng ating Panginoon na tayo po ay maghanap ng espiritual na mga bagay. Hindi lang mga pampisikal na bagay. Hindi po masama ang kumita ng pera, pambili ng pagkain, pambili ng mga iba nating mga pangangailangan. Pero yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Ibig sabihin ni Lord, i-priority ninyo. Mas mahalaga ang mga pang-espiritual na bagay. Kaya alam nyo, mapalad ang bawat isa sapagkat nandito po kayo, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba, nagpupuri, at nakikinig ng kanyang salita ng buhay. Ito po ay pagsisikap na kamtan ang mga bagay na espiritual. Amen? At alam ko nalulugod ang Diyos sa bawat isa. Kasi kailangan natin ang physical food, pero gusto rin po natin. Kailangan din po natin ang espiritual na pagkain. Sa next slide, verse 28. Verse 28 po ang sabi, the people asked Jesus, what does God want us to do? Ano ang gusto ng Diyos na gawin namin? Ano ang dapat namin gawin upang matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Noong pong time na yon, na naghimala na o gumawa na ang ating Panginoong Jesus ng napakadakilang himala, wherein He fed the people around 15,000, busog na busog, masarap, walang nag-complain na, di naman masarap yung pagkain na pinakain sa atin, walang lasa. Wala pong nag-complain. Hindi na nila hahabulin, hindi nila susundan si Lord kung hindi sila nasarapan sa tinapay at kung hindi sila nabusog. No, kakaiba yung lasa ng tinapay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi naman kayo sumasampalataya sa akin dahil ako ay naghimala at gumawa ng maraming tinapay mula sa 5 loaves and 2 fishes. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, ang gusto ng Diyos ay sumampalataya kayo sa sinugo niya. At sino po yung sinugo ng ating Diyos na buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang gusto ng ating Diyos, hindi lang po yung tayo ay naniniwala sa Panginoong Jesus, kundi yung talagang lubusan tayong sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen. At pag sinabi pong sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Jesus, hindi po yun galing dito sa kaisipan, sa kaalaman. Galing po yun sa puso. Sabihin mo sa iyong katabi, galing sa puso natin. Yes, yan po yung gustong makita ng ating amang Diyos na nasa langit, yung pananampalataya na may pagtitiwala sa Diyos. Pag tayo'y nagtitiwala sa ating Diyos, sumasampalataya tayo sa Kanya, talagang nakikita po yan ng Diyos na buong puso na tayo ay lumalapit sa Kanya. Hindi lang po dahil sa mga bagay na Kanyang ibinibigay sa atin, kundi dahil nakikita natin na siya yung Diyos na dapat nating paglingkuran. Sa talatang 30, next slide, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Grabing mga tao ito, ano po? Ginawa na ng dakilang himala, pinakain na ni Lord. Pero gusto pa ulit ng another miracle. Walang satisfaction. Ano po ang inyong gagawin? Alam niyo po, pinalaala pa kay Lord.
Akala hindi alam ni Lord, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Alam niyo po, yung mana na yun, nung panahon po ng Old Testament, ang mga Israelita, pagkatapos po na sila ay makatawid sa dagat na pula o sa Red Sea, nandoon po sila nanatili sa wilderness o sa ilang. Siyempre, wala po silang pinagkikitaan. Wala silang pagkukunan ng kanilang mga pagkain. Anong ginawa po ng ating Diyos dahil mahal na mahal sila ng Panginoon? Binigyan po sila ng tinapay na galing sa langit. Nakikita po nila yon pag umaga na nandiyan sa paligid, ang sabi, maliliit na kagaya ng buto ng kulantro. At wafer-like, ang lasa ay parang wafer na merong honey. Ang sarap po noon. Ang tinawag po nila doon ay mana. Yun po yung tinutukoy nila nung sinabi po nila sa Panginoong Jesus na ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Yun po yun. Anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Kasi, ang sabi ng mga tao, si Moises yung nagbigay nung mana na yun. Si Moises po kasi ang namumuno sa mga Israelita nung time na yun. Pero niliwanag ng Panginoong Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit ay walang iba kundi ang Diyos. Pero ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ibig sabihin, yung unang tinapay na galing sa langit ay pampisikal lang yun. Tinapay na nasisira. Na pag kinain mo, mamaya lang, gutom ka na uli. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. True bread from heaven. Grabe po ito. Alam niyo po, kung yun lang mga tao na yun ay bukas ang kaisipan, ang kanilang mga pangunawa, ay makikilala na nila kung sino ang ating Panginoong Jesus habang kausap nila. Sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Hindi naman po patay yung mga tao. Pero sabi ng Panginoong Jesus, bumaba yung tinapay na galing sa Diyos at nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Ang buhay na binabanggit po dito, ito yung tunay na buhay. Ito po yung eternal life, buhay na walang hanggan. Buhay na hindi ka na mamamatay kailanman. Nagpakilala ang ating Panginoong Jesus that He is the true bread of God. Siya ang tunay na tinapay ng Diyos na galing sa langit. Pinakilala ng Panginoong Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao lang, isinilang ni Maria, kagaya ng bawat isa sa atin lang, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao at mas nakahigit po siya kaysa roon po sa mana ng lumang tipan. Yung pong mana na kinain ang mga Israelita nung pong sila ay nasa wilderness. At ang sabi po sa verse 39 ng John chapter 6, ano ang sagot ng mga tao nung nagpakilala ang Panginoong Jesus? Nang sabi, bibigyan sila ng tinapay na galing sa langit. True bread of God from heaven. Sabi nila, Sir, give us this bread always. Bigyan po ninyo kami ng tinapay na ito palagi. Ba? Ayaw na nilang magtrabaho. Gusto na nila lang, bibigyan na lang sila palagi ng tinapay. Ayaw na nila na mapapagod sila. Pampisikal yung hinahanap po nila. Ganon din po ang maraming tao sa kapanahunan natin na ang kaisipan ay nakalagak doon sa mga bagay na
nasisira. Yung mga bagay na hindi pang matagalan, mga bagay na kailangan ng katawang physical, panlupa lamang po yun. Pero gusto ni Lord ay yung mga spiritual truths, spiritual things na kailangan ng bawat isa sa atin, sapagkat kung tayo po'y tatanggap ng mga spiritual na bagay sa ating mga buhay, dito po natin makakamtan yung tunay na buhay na gusto ng Diyos na tanggapin ng bawat isang tao, kahit po sa mga araw na ito. Amen? Hindi naman po masama yun na humingi tayo kay Lord ng pagkain na kailangan natin. Pero gusto ng Panginoon, gusto ni Lord na itanim, ipasok sa puso ng mga tao na mas hanapin nila yung mga pang-espiritual na bagay. Amen. Napakahalaga po nito. Kaya tayo po mga kapatid, every Sunday, meron tayong ganitong gawain sa Panginoon. At Tuesday evening, meron din po 7 o'clock. At maaring kung kayo kabilang sa mga Connect group, meron din po kayong mga pagtitipon at meron din pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag po ninyong pababayaan yung mga ganong pagtitipon. Kasi doon po tayo makakaalam ng higit na maraming mga bagay na pang-espiritual. Hindi lang po pang-physical. Kasi itong katawang physical natin, after 90, 100 years or more or ilang taon, ay nilipas na po. Ang mananatili po ay yung pang-espiritual na buhay ng bawat isa sa atin. Compared po sa walang hanggang buhay na ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa na tumatanggap at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung pong buhay natin dito sa lupa na let's say 100 years or 110, wala pa pong karampupot na segundo ng ating eternal life with God. Kung ating pong tunay na hahanapin yung pong mga pang-espiritual na bagay. Amen. Sa verses 47 sa verse 40, ang sabi po, "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." So, binibigyan ka ng eternal life. Sabihin mo, eternal life. Buhay na walang hanggan. Ano ba itong buhay na walang hanggan? Ito yung buhay ng Diyos. Yung hindi ka mamamatay kailanman. Paano po yun? Di po ba ang tao na mamatay, nililibing, nagiging alabok? Yung pong katawang physical po natin. Ito po ay namamatay, inililibing at nagiging alabok. Pero nananatili po yung ating mga espiritu at kaluluwa. Yun po yung tunay na ikaw. Kapag ang isang tao ay namatay, ang naalala, hindi na yung physical, no? Ng tao, kundi kung sino siya. Mabait siya, masipag, matalino, no, diba, mapagmahal. Siya yung tao na napakatyaga. Hindi na naalala na, ay, yun, matangos ang ilong nun. Ayun, ang ganda ng mata nun. Ayun, ganito yun. Ang naalala ay kung sino ka. Kaya ang tunay na ikaw ay yung kaluluwa mo. Hindi yung, itong katawan natin physical, ito ay bahay lang ng bawat isa sa atin. Kaya ang gusto ni Lord, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, yun yung alagaan natin ng lubos-lubusan. Secondary na lang ang pampisikal. Amen. Sa next slide, verses 51, then 54 to 55, ang sabi ng Panginoong Jesus, "At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Hindi po ibig sabihin ng Panginoong Jesus yung kanyang katawan ay ibibigay niya at ipakakain niya doon sa mga tao. Ito po ay metaphor. Sabihin mo metaphor. Ang sabi niya,
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin, ang ating mga katawang physical ay naging alabok na. Sa huling araw na yon, ang ating Panginoong Hesus ay babalik. Bababa muli mula sa langit. Ang sabi, yung mga katawang namatay ng mga taong sumasampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Sino yon? Ikaw ba yun? Walang nag-amen. Pag may gano'n nagsabi, tinanggap mo ba si Jesus? Sumasampalataya ba ka ba kay Jesus? Sagot mo agad, amen. Kasi kung hindi ka makapag-amen, maaring hindi totoo yung iyong pananampalataya sa Kanya. Ang sabi rito, bubuhayin sa huling araw yung mga may buhay na walang hanggan. At sino ang binibigyan ng buhay na walang hanggan? Yung mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya amen ka kaagad. Sino rito ang tumanggap sa Panginoong Jesus at sumasampalataya sa Kanya? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Salamat sa ating Panginoong Jesus. At sabi ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ito po ay metaphor. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, ang tunay na sumasampalataya sa akin at tumatanggap sa akin ay kinikilala o kikilala na ang aking sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, yung pagdurusa na mararanasan ko sa krus ng Kalbaryo para matubos ang kasalanan ng tao, ang lahat ng tatanggapin yung ginawa kong pagdurusa na yun. Kikilalanin ako na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yun po yung katumbas ng pagkain ng laman at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Lubusan natin siyang tinatanggap. Kaya ang ating Panginoong Jesus, kung tinanggap mo siya sa buhay mo, kung sumampalataya ka sa Kanya, hindi mo lang siya kasama araw-araw. Nandito siya. Sabihin mo sa iyong katabi, nandyan siya. Sa loob mo. Yes, nandito siya. Kasama natin siya dito sa loob natin sa pamagitan ng Holy Spirit. Tinanggap natin siya. So, ito pong pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, hindi lamang po ito pagtikim at paghanga. Nakita mo yung tinapay, example, may tinapay rito. Tiningnan mo, wow, ganda naman ang tinapay na yan, ang ganda naman ang pagkakagawa ng shape, mukhang ang sarap-sarap. Pero nandyan lang yan, hindi mo tinanggap, hindi mo kinain. Amen? Ganon din po, ang ating Panginoong Jesus, kailangang tanggapin mo siya sa loob mo. Hindi lang mo kilala, hindi mo lang siya kasama. Kailangan nandito siya sa kaloob-looban ng ating mga buhay at sinasampalatayan na natin yung ginawa niya na pagtubos sa ating mga kasalanan. Anong ginawa niya? Inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Nagkasugat-sugat, puno ng latay ang buong katawan ng Panginoong Jesus mula ulo hanggang talampakan. Puro bugbog, puro sugat. Ipinako siya sa krus, duguan siya. Kaya sabi, ang aking laman at aking dugo nabuhos sa krus ng Kalbaryo para matubos ang kasalanan nating lahat. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa naunang talata kanina, ano ang sabi niya? Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya kung kilala lang ng tao ang Panginoong Jesus at hindi naman niya tinanggap, hindi naman niya sinampalatayanan, wala po siyang buhay na walang hanggan. Napakahalaga nung acceptance mo, nung faith mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kanina nung tayo nag-Holy Communion,
sinabi po natin na atin muling pinagtitibay ang ating pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoong Jesus. Sa magitan po nung simbolo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. We believe in the bloody sacrifice of the Lord Jesus Christ. So that without that sacrifice, hindi po tayo maliligtas. Purihin ang ating Panginoong Jesus sa sakripisyo niya na ginawa para sa bawat isa sa atin. Jesus offers us heavenly bread for eternal life. But we must eat it. Heavenly bread, yung physical bread ay kinakain natin, yung heavenly bread ay kailangan din nating kainin, tanggapin sa ating mga buhay. Maliwanag po ba mga kapatid? Sabi sa verses 47 to 51. Verses 47 to 51. Next slide. Next slide pa. Yes, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. Yung kinain ninyong mana ng inyong mga ninuno doon sa wilderness, sa ilang, nung panahon ng matagal ng panahon ng Old Testament o lumang tipan, ang sabi, kumain sila noon pero sila'y namatay. Pero itong tinapay na ito, kapag inyong kinain, sabi, hindi kayo mamamatay. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay sa buhay espiritual. At kahit man po sa pisikal, ibig sabihin ng Panginoong Jesus, kaya sabi niya, I will raise him up on the last day. Maging alabok man ang ating mga katawang pisikal na ito ay muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesus. Bibigyan niya tayo ng bagong katawan na hindi na po nabubulok, hindi na nagiging alabok. Kaya tunay na buhay ang binibigay ng ating Panginoong Jesus sa bawat isang sumasampalataya at tumatanggap sa Kanya. Tunay na buhay. Gusto mo ba ng tunay na buhay na ito? Alam niyo po, yung walang tunay na buhay, kapag po sila'y namatay, ang kanilang katawan ay babalik na sa alabok. Ang kanilang kaluluwa saan? Doon na po sa impyerno. Magdurusa. Pero kapag ikaw ay may buhay na walang hanggan, dahil tinanggap mo si Kristo Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya yung naging tinapay ng buhay mo, pinapasok mo siya sa buhay mo. Meron kang buhay na walang hanggan. Again, uulitin ko sa inyo, bagaman ang physical natin ay maging alabok kapag tayo'y namatay, yung ating espiritu at kaluluwa nananatiling buhay sa piling ng Diyos. At sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, yung ating mga katawan na naging alabok ay mabubuhay muli, babaguhin ng Panginoong Jesus, magiging uncorruptible body, at yung kaluluwa mo at yung iyong physical body ay mag-unite once again at sasalubong sa Panginoong Jesus doon sa mga alapaap. Amen. Sa kanyang muling pagbabalik. Gusto mo ba yon? Amen. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 50, this is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. Hindi na tayo mamamatay. And verse 51, basahin natin lahat sabay-sabay, may energy. Yung boses na kumain ng tinapay ng buhay. Amen. Begin. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Amen. Grabe. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, siya yung living bread that came down from heaven, at ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay forever. Sino ritong gusto ng forever?
Sino ritong ayaw ng forever? Wala. No, gusto natin forever yung buhay natin. Ngayon, ating pong pag-aralang mabuti, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus na siya ang bread of life? What does Jesus mean when He said, I am the bread of life? Ibig sabihin, number one, He is necessary for your life. Pag sinabing necessary, essential, importante siya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. At kung importante, hindi kumpleto ang ating buhay kung wala siya. Amen po ba yun? Dapat po ito ang feeling natin. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, yan po yung dapat nararamdaman natin na hindi buo, kulang ang buhay natin kung si Lord ay wala. Kulang ang buhay natin kung hindi tayo nakakapaglingkod sa Kanya. Kung hindi tayo nakakasamba, hindi tayo nakakarinig ng Word of God, hindi tayo nakakapagbasa sa liksik ng Kanyang banal na salita, kung hindi tayo nakakapag-worship and pray, kulang ang buhay natin. He is necessary for life. Pwede kang mabuhay maghapon, hindi ka kumakain. Pero kung maghapon wala si Lord sa buhay mo, hindi mo na-feel ang Kanyang presence, para bang wala siya, totally wala. Ang katumbas nun, parang patay ka na, walang halaga yung buhay. He is necessary for life. Kung paano ang pagkain, sino po ritong kumakain ng 3 times a day? Yung iba, 2 times a day. O mas mahina. Ilang beses kaya kumakain yung iba? 5 times a day? Aba? Kaya pala mahina yung naunang tanong ko eh. Kukunti pala yun. 5 times a day kumakain. Kasi mahalaga yung tinapay na pampisikal sa buhay natin. Pero gaya ng nabanggit kanina, gusto ni Lord, mas pahalaga natin ang buhay na pang-espiritual. Amen. Kaya our Lord Jesus Christ is necessary sa ating buhay. Araw-araw, kung paano ang tinapay, yung pagkain. Hindi man, yung tinapay po, yung bread, sa Biblia, yung pagkain pang araw-araw, naging simbolo na lang po yan ng food, ng lahat pong kinakain natin. Simbolo na rin po yan ng Jollibee, ng McDo, no? Yung double patty, ng mga ganyan, ng mga, ang sasarap, sizzling tofu, wow, ang sasarap. Simbolo na lang po yung bread na pagkain na yan. Necessary yan sa buhay natin. Pag gutom ka, siyempre malungkot ka rin. Pero, mas lalo tayong gutom at kulang kapag wala si Lord. Number 2, anong ibig sabihin ni Lord na siya ang bread of life? He gives eternal life. Siya lang po ang nagbibigay ng eternal life. Kahit po yung mga ibang mga paniniwala, yung hindi po Christianity, yung mga Mohammedanism, Buddhism, Confucianism, Hare Krishna, o yung iba't iba pa po na mga paniniwala ng iba't ibang mga tao. Wala pong sino man sa kanila pong mga pinaniniwalaan na mga sinasamba nila, nangaral sa kanila na nagsabi na nagbibigay sila ng eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus lamang po ang nagsabi that He gives eternal life. Hindi po ba dapat natin siyang mahalin? Amen? At ano pong ibig sabihin ng I am the bread of life? Ibig sabihin ni Lord, I am God. He is God. Yung I am, ang kahulugan po niyan, kung ita-translate po, sa Hebrew ay YHWH, na pinagbuhatan po ng pangalan ng Diyos na Yahweh. Saan ang galing yung A at saka E? Sapagkat ang mga Hebrew word po ng time na yon ay wala pong A, E, I, O, U. Puro na lang po mga consonant. B, C, D, F, G, J, K, L, N, etc. Ganun lamang po, hindi po mababasa. Kinuha po yung kaya nagkaroon ng A, yung Ya, at I, yung We, naging Yahweh, kinuha po doon sa word na Hashem. Ang mga Hudyo po, hindi po nila binabanggit, pag binabasa po nila yung Biblia nila,
hindi nila po binabasa yung YHWH. Sa kanila po, it is very sacred. Pinalitan po nila ng word na Hashem. Ano pong ibig sabihin ng Hashem? The name, ang pangalan. Kaya kinuha na lamang po yung letter A ng Hashem, idinagdag po sa Y, A, S, H, tapos yung E kinuha sa Hashem, E. Kaya nabuo po yung Yahweh. Ngayon po, yung word po na Jehovah, na ginagamit din po na pangalan ng Diyos, yun po yung earliest centuries na tinranslate po ng mga Roman scholars, yung pong YHWH sa JHVH. Ngayon, yung E, O, A, kinuha naman po nila sa word na Eloah, na singular po ng Elohim. Kaya nabuo po yung Jehovah. Ngayon po, noong 18th and 19th century hanggang po sa ngayon, mas pinipili po ng mga biblical scholars at mga Christians ang Yahweh na pangalan ng Diyos na gamitin dahil para po sa kanila, ito po yung mas accurate kaysa Jehovah. Yun po, kaya tayo po, gumagamit po tayo ng word na pangalan ng Diyos na Yahweh. Mas ginagamit natin kaysa ron po sa Jehovah. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? He is God, I am. Yun po ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Diyos siya, ako ay Diyos. Ako ang tinapay na galing sa langit. Ako nagbibigay ng buhay. Kailangan ninyo ako. At sabi niya, He satisfies. Ako lang ang makapagbibigay ng tunay na satisfaction sa inyong buhay. Kahit pa yumaman kayo, marami kayong magagarang mga bahay, mga sasakyan, marami kayong pera, marami kayong mga properties, maraming girlfriend, boyfriend, maraming asawa, kulang pa rin. Hindi ka pa rin masasatisfy. Sikat na sikat sa buong mundo, kulang pa rin. Marami pa rin po nagsusuicide. Sino kayang kulang sa kanila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang bread of life. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi na magugutom kailanman. Diba? Package po ito, no? Diba? Hindi mo na kailangan bumili pa ng milk tea. Pag kumain ka ng tinapay, kailangan ang panulak. Diba? Kulang pag tinapay lang ang kinain mo, yung physical na tinapay, literal na tinapay. Pero si Lord, pag tinanggap natin siya sa buhay natin, punong-puno, busog na busog tayo, satisfied tayo. Ibig mo sabihin, di na po tayo magugutom. Alam niyo po, kaya yung marami pong mga men and women of God, maraming mga believers ng Diyos, kahit nga po once a day lang sila kumain, hindi sila nagre-reklamo. Feeling nila, busog sila. Amen. Kasi si Lord po ang tunay na nagsasatisfy sa buhay natin. Hindi po yung tayo yung tao na kapag gutom, mainit ang ulo, kapag gutom, para bang hindi na makagawa ng anumang gawain sa bahay. Lagi na lang bagsak dito, bagsak doon, complain dito, complain doon. Masama ang mga words na lumalabas sa bibig kasi nagugutom. Pero kapag si Lord ay taglay-taglay mo sa buhay mo, kinain mo kasi siya, amen. Tinanggap mo siya, sinampalatayanan mo siya. Kahit dumating man yung time na parang medyo gutom ka na, kagaya ngayon, sino rito medyo gutom ng physical? Nagagalit ka ba? Naiinis ka ba dahil gutom ka na? Hindi, di ba masaya pa rin tayo? Because He satisfies us. Makapaghihintay ang ating tiyan, amen? Una muna ang tinapay ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag niyong kalilimutan, mga minamahal ko. Saan mang dako kayo mapunta, huwag kayong mahihiya na ipagsabi sa mga tao, kailangan mo si Lord. Dapat po ganun tayo. Diba? Sino rito may mga boyfriend? Taas ang kamay na may mga boyfriend.
Wow! Ang may mga girlfriend, taas ang kamay. Di ba pag nakita mo ang mga friends mo, uy, may boyfriend na ako. Uy, may girlfriend na ako. Oh, ito ang BF ko, ito ang girlfriend ko, di ba? Hindi ka nahihiya ipagsabi kahit kanino. Hindi ka nahihiya. Ay, si Lord kaya, ipagsabi mo siya sa mga tao. This is the time and the season na tayo po ng mga anak ng Diyos ay magpakilala sa buong mundo na tunay na tayo ay mga Kristiyano. Amen. Tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo yung tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kung tunay na laman siya ng ating mga puso at buhay, ipagsasabi natin siya. Pakikilala natin siya sa mga tao. Kailangan mo si Lord sa buhay mo. Lagi mong isisingit sa mga kwentuhan nyo. Let's say, nagkita kayo ng friend mo. Ay, wow, ganyan kayo. Tuwan-tuwa kayo. Danda sa kwento, alam mo, ganito. Oo, may sasabihin din ako sa'yo. Sabihin mong ganon. Ang ganda ng ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Alam mo, bait-bait ni Lord talaga sa buhay ko. Alam mo, itong ginawa niya sa akin. There are so many ways kung paano natin maipagsasabi si Lord sa mga tao na nakakausap natin. Ano po ang ating igaganti sa Panginoon sa kabutihan na ginawa niya sa atin? Na tayo, nandito tayo, ang marami dito, nag-aaral pa lang, wala pang trabaho yung iba, pero safe and secured yung future mo because of Jesus. Diba? Anytime na kunin ka ng Panginoon, alam mo, hindi pupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Saan pupunta? Sa langit. Diba ang ganda? May security ka. Walang takot sa puso mo. Meron kang peace. Ito yung kailangan natin. Meron kang inner happiness and joy na hindi kayang nakawin ng sino mang tao. It is because of Jesus. Kailangan natin siya sa buhay natin. Kaya, gawin natin ang inutos ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa mga alagad, bago siya umakyat sa langit, pagkatapos na siya'y nabuhay na maguli, ang bilin niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga grupo ng mga tao. Sabi, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig. Diba? Sundin natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya, bago mag-end ang year 2023, 3 months pa, meron pa po tayong time para tayo ay makapag-share ng gospel patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ilan kaya ang iyong dadalhin kay Lord? Kahit isa man lang, magdala ka. Pakilala mo si Lord sa Kanya, isama mo dito sa church para tanggapin rin niya ang tinapay ng buhay. Kailangan po niya si Lord kung paano naging kailangan ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tumayo. Sambahin natin ang